po sa bawat isa. Another Friday na naman po. Patuloy po tayo na sama-samang manalangin. Amen po. So, balikan lang po natin yung almost 2 weeks na po na ating topic. Na ano po ba yun? Sino ang may sabi na si Jesus ay Diyos? At natapos na po natin, kung di ako nagkakamali, ay yung 9. So, pang-10 tayo. At ang sabi niya po, Thomas called him God. So, kilala po natin si Tomas. Po isa sa disipulo ni Jesus. At sa John chapter 20:28, ano po? So, sabi niya po, mismo si Thomas po that time ay hindi rin, ano pa rin po yung doubt niya. Kung maalala po natin, nung saysayan ni Tomas, ay nung after 3 days po ay nabuhay na muli si Jesus at sinabi sa kanya ng mga kasama niya disipulo na si Jesus ay buhay. At ang sabi po ni Tomas, maniniwala lamang ako, sabi niya, kung makikita ko yung sugat sa tagiliran at yung palad niya ay may mapasok ko yung daliri ko. So, nung time na yon, sabi ng Panginoon kay Tomas, sige Tomas, sabi niya, ipasok mo ang yung kamay, yung daliri sa aking palad. At sa John chapter 20 verse 28, at sabi nga ni Tomas ay Panginoon ko at Diyos ko. So, that time, nandun yung paniniwala ni Tomas na si Jesus ay Diyos. Amen po. So, ano pa po? Peter called him God. So, sa Acts 20:28, maging si Peter o si Pedro ay tinawag na Jesus ang ating Diyos. Amen po. Si Pablo naman po, nung naging matyaga, no, kilala po natin si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay isa sa madami po na isinulat sa Bible, no? At ang di ako nagkakamali, ito ay 13 no, na mga book na naisulat niya. At tinawag niyang si Jesus ay Diyos. Amen po. Sapagkat nakikita po natin na hindi nagagawa ng tao mga himalang ginawa ni Jesus. At sabi ni Pablo, si Jesus ay tunay na Diyos. Ang mga man of God ay napatunayan na Jesus ay Diyos. Sino yung huling na nagsabi na Jesus ay Diyos? Walang iba kundi ang kanyang Ama. Amen po. Father called him God. Sa Hebrew chapter 1 verse 8, ang kanyang Ama ang nagsabi, si Jesus mismo ang Diyos. Amen po. Ang Ama at ang Anak ay isa. Amen po. So, sana po ay wala nang doubt sa atin na si Jesus ay hindi Diyos. Siya po ay tunay na Diyos. Sabi ko nga po, ang lahat ng himala na ginawa niya ng mga panahon, nandito siya sa lupa, ay hindi magagawa ng isang ordinaryong tao. Lahat po na napag-aralan natin ay nagpapatunay na si Jesus na pinaglelukuran natin ay tunay na Diyos. Ang Ama at si Jesus ay iisa. So, wala po tayong pag-aalinlangan doon. Amen po, hindi magagawa ng tao ang lahat ng himala na nagawa ng Diyos. At isa sa naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos. Amen po, tulad na sinabi ko ay kasama doon si Apostol Pablo. Nakita po natin kung paano po manalangin si Apostol Pablo. Pablo po, yung mga prayer niya po, no, ang isa po doon ay yung mga taga-Efeso. Ginawa niya ito nung time, no, mga panalangin na ito nung time na siya ay nasa bilangguan. Amen po. So, si Apostol Pablo po ay tunay na nananalangin kahit hindi po yung kanyang sarili. Amen. Pinapanalangin niya ang ibang tao. Pinapanalangin niya ang kanyang ministeryo na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At may mga panalangin po si Apostol Pablo, kung makikita po natin, no, ang pinakapanalangin niya po sa mga taga-Efeso ay may bigay yung kalooban ng Diyos talaga. Ganito po nanalangin si Apostol Pablo. Tingnan po lang po natin, no, sa Efeso chapter 3 verse 14 to 18. Hanggang 17 po, babasahin po natin. Amen po. Ganito po yung gaano yung kasindihi ni Apostol Pablo na ipanalangin ang ibang tao. Ang point po doon yung ibang tao. Amen po. At tayo mga taga-Rema ay nananalangin palagi sa ibang tao. Hindi lang sarili natin ang ating pinananalangin, kundi ang ating ministeryo, ang mga kaluluwa na pinagkatiwala ng Diyos sa atin.
Sabi po ng panalangin ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 3, verse 14. Paano po siya manalangin? Sabi niya, dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama. Ang sabi niya po, dahil dito ako ay lumuluhod sa harapan ng Ama. Ganon manalangin sa Apostol Pablo. Alam niyo po, pag wala na po tayong malapitan, sabi nga po nila, gamitin natin ang ating mga tuhod. Amen po, iluhod mo. Ano man yung nararamdaman mo, ano man yung sitwasyon mo, sa mga panahon nito, kapatid, lumuhod ka sa Panginoon. Katulad ng pananalangin ni Apostol Pablo. Sa Efeso 3:15 po, sabi niya, na mula sa kanya'y nagkaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Verse 16, idinadalangin ko na sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Kaya po, yan ang panalangin ni Pastor Pablo. Idinadalangin ko sa pamamagitan ng espiritu ay palakasin tayo ang buhay na ito na ibinigay ng Panginoon. Spiritually, kailangan natin. Ang pananalangin natin sa espiritu, may mga kapatid, ay kailangan ng ating physical na katawan. Ang buhay na to, sabi niya, amen po, ang kayamanan at kadakilaan. So, sa verse 17 po, ito po yung isa sa maganda sa mga panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sana'y ganito po tayo manalangin. Sabi niya po sa verse 17, chapter 3, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gagawin. So ano po ang panalangin ng Apostol Pablo? Manatili si Kristo sa buhay, sa puso natin, sa pamamagitan ng pananalig natin sa Kanya. Dalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na ang maging pundasyon po natin ay pag-ibig. Amen? Kasi kung hindi ka umiibig, lalo na sa ministeryo ibinigay sa bawat isa sa atin. Sabi nga po, ano bang pakialam ko? Amen? Sa mga tao na kapaligid sa akin. Pero hindi po, may pakialam tayo. Kasi tayo ang unang binigyan ng Diyos ng pag-ibig para ibigay sa iba. At ang isang palatandaan na ikaw ay concerned at nagmamahal ka sa mga kaluluwa ay ang ipanalangin mo sila. Kasi kung wala po tayong puso, hindi natin yung papansinin eh. Hindi ka magsasolwin eh. At yung mga nasolwin mo, hindi mo lang yung nasolwin. Yung mga na-BS mo, hindi mo lang yan na-BS na Bible study yan. Kundi concerned ka dapat na ipanalangin, iluhod ang mga nasolwin po natin. Amen po. So yun po ang isang panalangin na Apostol Pablo. Tayo po ay magkaroon ng pag-ibig at concern sa mga ating mga nasusolwin, sa ating mga nasisyaran. Ang pag-ibig mo sa kapwa mo ang siyang magliligtas sa mga kaluluwa ng mga tao na yan. Kailangan mo ng puso para tuluyan ka. Amen. Doon yung concern mo. Iluhod po natin sa panalangin katulad ng ginagawa ng Apostol Pablo. Maganda po kasi kahit hindi nga kaano-ano ng Apostol Pablo yan eh. Mga taga-Efeso, mga taga-Colosas, pero ginagawa niya kasi yun ay tungkulin niya bilang lingkod ng Diyos. At lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Walang exemption po. Kailangan lang po natin manalangin ng tapat sa Panginoon. Huwag mo hulihin ang Panginoon. Huwag huli sa priority mo. Amen po, tayo po ay manalangin every night, every day nang walang patid. Huwag mong kakalimutan manalangin, kapatid. Amen po. So, ito lamang po at ito po si Pastora Eddie. Amen. Thank you, Pastora Lea. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At praise the Lord po. Tayo po ay patuloy na sama-sama na manalangin po, no? At
magpuri dito po sa Rema ay every Friday, nawa ay wag po tayong lumiban o absent, At yung nga po, tulad ng mga pinagpapatuloy natin na mga pinag-aaralan, sino ba talaga nagsabi na si Jesus ay Diyos, At napapatunayan po natin, na kaya tayo patuloy na nananalangin. Kasi yung si Jesus na ating pinaniniwalaan na Diyos ay nagpapakita o nagbibigay ng kasagutan sa ating mga panalangin. Kaya nga po nagpapatuloy po tayo dito ngayon sa Rema na sama-sama. Ang dahilan po ng ating pananalangin ay hindi lang po para mabago ang mga pangyayari. Ang dahilan po o pinakadahilan talaga ng panalangin ay para tayo po ay magbago. At sa ating pagbabago ay mapupurihan ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng buhay po natin. At ngayon po ay patuloy po tayo nagsama-sama dahil alam niyo po may isa sa mga tinuturo sa atin ng Panginoon sa 9 kinds of prayer na sabi niya doon ay meron yung prayer of agreement. Sabi niya po dito sa Matthew 18:19, sinasabi ko pa rin sa inyo kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong pananalangin, ipagkakaloob ko ito o sa inyo ng aking amang nasa langit. Tunay nga po na pagdating po sa personal na prayer mo, nandoon ang kasagutan ng Panginoon. Pero inutos pa rin po ng ating Panginoon dito at sinabi niya pa rin po, kung meron lang dalawang magkakaisa, na mananalangin, ang tinutukoy niya po rito, ay yung pong mga bagay, anything, sabi niya ganon, na ipanalangin ninyo. At dalawa kayo na mananalangin, may puwersa, sa panalangin. Kung meron po rin po tayo tinatawag na united prayer. Pero sabi niya rito, dalawa lang na magkaroon ng agreement, sa pananalangin, ipagkakaloob ko sa inyo ang aking amang nasa langit. At sabi niya pa rin po dito sa Matthew 21 verse 22, at anuman ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Sa pananalangin po ay may kalakip na pananampalataya. Dahil sa kilala po natin kung sino yung pinapanalanginan natin, dapat kilala natin sino ba ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Tulad ng sinabi ko kanina, siya yung Diyos na nagbibigay ng kasagutan sa ating mga panalangin. At sabi niya po rito, 1 or 2, agreement, mag-a-agree kayo, merong kasagutan ang panalangin natin. At sabi niya, anuman ang hingin ninyo, manalig kayo. Tunay nga po, pagdating sa pananalangin, nandoon ang pananampalataya mo at pagdating sa pananalangin, dala-dala mo ang salita ng Diyos para ipaalala mo sa Kanya. At sabi niya, I will supply all your needs. Sabi niya rito, anything, kahit na ay pwede mong idulog sa Panginoon. Kailangan nga lang po magkaroon tayo ng pananampalataya. So ngayon po, patuloy lang po tayong mag-pray, patuloy lang po, lalo na po palapit na ang kampo natin, sama-sama tayo na manalangin. At ang pananalangin, ng dalawa sa bawat isa sa atin, isa o dalawa na nanalangin, manampalataya ka, nandoon ang kasagutan ng ating Panginoon. Amen po? So may mga bagay na pananampalatayaan kayo, pagkakaisa ninyo. Amen po? May mga bagay na mag-a-agree kayo. At ito ay idudulog ninyo sa Panginoon. Pero minsan nga po, sa aking mga napagdaanan, bawat experience ko, minsan na i-share ko, mananalangin ng isang bagay at mag-a-agree kayo. Isusulat pa ninyo, minsan yan sinusulat pa, mag-a-agree kayong dalawa at tuloy-tuloy ninyong ipanalangin ito. Ang sabi ng Panginoon, ipagkakaloob ko sa inyo. Ang pananalangin, ng prayer agreement ay sumasang-ayon kayong dalawa. Nandoon yung faith ninyo na mangyayari, magaganap yun.
Dahil pinatunayan na ng ating Panginoon, anuman ang panalangin, sabi niya, tatanggapin ninyo kung may pananalig kayo. Ulitin ko po, ang pananalangin ay kalakip ng may pananampalataya sa kanyang salita. Amen? So, patuloy lang po tayong mag-pray. Tayo po ngayon ay manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Praise God po. Samahan niyo po kami na manalangin, na magpuri at patuloy na itaas, hallelujah, ang mga panalangin natin dito sa Rema. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian mo karangalan,
po namin dadakilain, isisigaw ang iyong pangalan, Panginoon, sa buong mundo. Dahil, Panginoon, nangangailangan ng Jesus, O Diyos, ang buong mundo, Panginoon. Salamat, Panginoon, O Diyos, sa iyong anak na binigay, O Diyos, sa amin, Panginoon Jesucristo. Salamat po. Patuloy po kaming dumudulog sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Tinataas ang bansang Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa bansang ito, O Diyos. Patuloy po namin itinataas ang aming presidente. Ang hinahawakan niya, Panginoon, ang gobyerno ng Panginoon, O Diyos. Na tunay nga, O God, sa pamumuno ni President Bongbong Marcos hanggang sa pinakamababang posisyon. Patuloy niyo po, Panginoon, pakialaman, hawakan, O Diyos, ang kanilang mga desisyon. Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah, sa patuloy na pag-iingat mo sa kanila. Huwag niyo pong hayaan na, Panginoon, magkamali sila ng desisyon. Bagkos, O Diyos, tulungan niyo sila, bigyan ng wisdom, O God, na alis, Panginoon, sa tamang, Panginoon, hallelujah, pagdidesisyon sa bansang ito, O Diyos. Lord, tinataas din po namin ang pangangailangan ng bansang Pilipinas. Yes, Lord. Pinawasak namin ang kahirapan, kawalan, kasalatan, sa pangalan ni Jesus, kagimpitan, sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin poverty in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang prosperity, O God, kaginhawaan, kaluwagan, Panginoon, hallelujah. We thank you for your abundant blessing, O God, na patuloy dumaloy, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O Diyos. Maabot, Panginoon, ng mga nangangailangan, Panginoon, O Diyos, ng iyong pagpapala, O Diyos. Salamat, Panginoon. I-bless niyo po, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, O God. At patuloy namin sinusuway, nawasak ang sakit at karamdaman, any kind of sickness and diseases in Jesus' name sa bansang Pilipinas. Binawasak namin ito, pinapalayas namin na namang klase na sakit at karamdaman. Ikaw na COVID ka o anumang sa pangalan ni Jesus. Pinutunaw namin ito, binawasak namin, pinapalayas namin na namang klase pang mga viruses sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. At pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus, O Diyos, ang kalusugan, kagalingan, Panginoon, O God, hallelujah. At patuloy, Panginoon, manguna ka, O Diyos, sa bansang Pilipinas na patuloy ang kalakasan, Panginoon, ng mga Pilipino, Panginoon, O Diyos, ay patuloy yung ibigay, O Diyos, ang kagalingan, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, tinataas namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At patuloy pa rin namin binawasak ang lahat ng bisyo sa pangalan ni Jesus, illegal gambling sa pangalan ni Jesus, corruption sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, at sa drug addiction sa pangalan ni Jesus, binawasak namin anumang klaseng addiction in Jesus' name na lumalaganap sa mga kabataan sa pangalan ni Jesus, spirit of lust in Jesus' name sa mga kabataan sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin in Jesus' name. Magpatuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang kabanalan, Panginoon, O God, ang katapatan, O Diyos, hallelujah, ang paghanap sa iyong mga salita, Panginoon, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, O God. At nagpapakawala din kami sa pangalan ng patuloy ng pagpapala, Panginoon, at patuloy din namin na wasak ang false religion, false doctrine, sa pangalan ni Jesus, kawalan ng pananampalataya, sa pangalan ni Jesus, katigasan ng puso, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At patuloy kami nagpapakawala ng salvation, Lord, shame and repentance, Lord. Abutin mo mga nangangailangan, Panginoon, hallelujah, ng kaligtasan spiritual, Panginoon, O Diyos. Lord, thank you for the healing, Lord God, na ginawa ng iyong anak na Jesus sa krus ng Kalbaryo. Lord, hallelujah, ang kaligtasan, ang kagalingan, physically, hallelujah, spiritually, emotionally, mentally, Lord God, hallelujah. Thank you for the healing, O God. And we thank you, Father God, hallelujah, sa patuloy ng
Panginoon, mula sa kahirapan, ginawa mo kaming isang mayaman, Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Pinapakawalan namin, Panginoon, patuloy na paghipo mo, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, na tunay nga magkaroon ng kaligtasan, O Diyos. Salamat, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon, itinataas po namin sa iyo, God. Patuloy mong hawakan ito, patuloy mong pagpalain, O Diyos, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, O God. Tinataas din po namin patuloy, O Diyos, ang Bible study namin dito sa Rema everyday, Lord. Dalangin ko, Panginoon, O Diyos, sa bawat ituturo ng mga pastor namin, O Diyos, ay hindi lamang, Panginoon, O God, masambit ng kanilang mga bibig, kundi, Panginoon, magsisilbi, O Diyos, na patuloy na kasagutan ng kanilang mga panalangin, ng problema, Panginoon, O Diyos, sa mga makikinig, mai-encourage, mai-equip, Panginoon, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa bawat pagkikinig nila, Panginoon, in Jesus' name. At Lord, sa aming mga kapastoran, bigyan niyo po sila, Panginoon, patuloy ng anointing, O God, pag-iingat, proteksyon, Panginoon, doon sa kanilang pamilya at sa kanilang ministeryo, Panginoon. At patuloy mo rin po silang i-bless, Lord, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, O God. Tinataas din po namin, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang mga kapatiran namin sa abroad, O Diyos, na tunay nga, O God, sila yung pinagpala mo na, Panginoon, dahil sinabi mo, sa loob at sa labas ng iyong bansa kami pagpapalain mo, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, O Diyos, na dumaloy, Panginoon, ang kanilang ang Espiritu, Panginoon, ng pagbabahagi ng iyong salita, saan man dako sila pumaroon, Panginoon, taglay-taglay nila, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, at tunay sinabi mo, Father God, you go and preach the gospel, O God, Panginoon, bagaman sila naroon, Father God, they are your ambassador, O Lord God, of Jesus Christ, Lord, na maibabahagi nila ang iyong salita, Panginoon. Ingatan niyo rin po sila doon, Panginoon, at ganoon din ang kanilang pamilya na iniwanan dito sa Pilipinas, O God. Patuloy niyo po silang ipakita, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin mga under construction, Father God, na mga churches namin. We thank you, Lord God, dahil binigyan niyo kami ng guide, Panginoon, ng direction, O Lord God, that we reach, O God, 1,000 churches, O Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat po, Ama. At tunay nga, O Diyos, sa mga under construction pa na inyong ipabubukas sa amin, ituro niyo po sa amin, O God, yung mga simbahan na yun, Panginoon, ang mga kaluluwang nakatalaga sa mga simbahan na yan, O Diyos, sa pangalan po na yung anak mo sa Jesus, itinataas po namin yan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos, na binigay mo na po sa amin, O God. At Lord, ganun din po, Panginoon, ang mga prayer requests ng mga kapatiran namin ngayon, O Diyos, hallelujah. Lord, mga nakasulat man ito sa papel, o saan man ito nakasulat, o sasambitin ng kanilang mga bibig. Panginoon, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, sinabi mo, O God, ano man ang hinihin namin sa panalangin, manalig ka na, natanggap na namin ito at matatanggap namin, O Diyos. Lord, gumawa ka ng himala, Panginoon, sa mga nakasulat na yan, Father God. Then, angkin namin, O Diyos, o sasambitin ng kanilang mga bibig sa mga nakikinig ngayon, Panginoon. Lord, patunayan mo, Father God, madideklara, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan maitataas dahil gumawa ka na ng himala ngayon, kasagutan, O Diyos, sa kanilang mga prayer requests, O Lord. Thank you, Father God, that we declare it, O God, for the answer, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At Lord, ganyan din po, Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon, Boy. Lord, patuloy po, Father God, na ingatan niyo po siya at salamat as prayer request, Panginoon, ang kabuuan ng Rema. Salamat sa good health niya, kalakasan, Panginoon, at salamat sa kumpletong kagalingan, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, tinataas po namin ang lahat ng ito sa iyo, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Lord, magandang Lord, salamat po sa lahat, O God, ng aming pinanalangin sa iyo. At Lord, salamat, Panginoon, sa mga patuloy, O God, na itinataas namin sa iyo ang aming senior pastor, O God. Ingatan mo po siya, Panginoon, O Lord, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ikaw ang bigay ng kalakasan, ng pag-iingat, na nagpumira sa iyo, saan man siya pumunta, Panginoon, sa pag-iingat, O God. Bigay mo ang wisdom and knowledge na nagagaling lamang sa iyo, upang Lord, kung paano niya, O God, na hawakan, Panginoon, ang misteryo ng katiwala mo. At din ito po, Lord, tinatas po kanyang mga kapatid, O God, na pag-iingat mula sa iyo,
yung unity, yung love, yung peace, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa bawat gagawin, Panginoon, ng aming mga leaders. Lord, nakikita mo ang mga kalalagayan, nakikita mo ang mga sitwasyon. Pero Lord, ikaw ang siyang kumakailam, Panginoon, sa lahat ng mga desisyon na yan ng mga leaders namin, Lord. Unite mo kami ng isang pag-ibig na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Ingatan mo ang bawat leaders, O God. Bigay mo sa aming mga puso, Lord, ang kabigatan sa ministeryo pinagkatiwala mo, Panginoon. At ganun din po, Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pastors, ang mga workers, ang bawat membro ng simbahan namin, O God, ng Rema, at sa mga nakikinig ngayon. Lord, bukas ang mga isip at puso nila. Sagutin mo, Panginoon, ang mga daing ng kanilang mga puso, ng kanilang mga panalangin, Panginoon. Ikaw ang higit na nakakabatid, O God, ng mga kanilang mga pangangailangan. Lord, ang aming mga kapastoral, Panginoon, ang aming mga workers, O God. Lord, lahat ng mga pastor, Panginoon, lahat ng mga workers, O God. Lord, yung mga nag-workers o nag-ministeryo sa iba't ibang outreaches, O God. Nalingain mo, Panginoon. Bigay mo pa lalo, O God, yung burden, Panginoon, sa mga kaluluwa. Yung bigatin, Panginoon, O God. Yung pag-ibig na nagbubula sa iyo, O God. Lord, ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, mga vision, O God, ng pangarap, Panginoon, sa ministeryo pinagkatiwala mo sa bawat isa. Ingatan mo ang lahat ng kapastoral, Panginoon, ang mga workers, O God, saan man sila pumaroon, O God, ang pag-ibigan na nagbubula sa iyo. Cover them, Lord, by your precious blood, O God. Ingatan mo, O God, bigay mo, Panginoon, yung lalo pang lakas, Panginoon, physically and spiritually na nanggagaling lamang sa iyo, O God. Lord, ingatan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay na iniwanan. Panginoon, ibigay mo mga pangangailangan nila, O God. Abutin mo, Panginoon, O God. Nakita mo, Panginoon, na ikaw ay buhay, Panginoon, O God. Lord, na ikaw ang pinili, Panginoon, ng mga pastors at mga workers na to, O God. Ganun din po, O God, yung mga manggagawa, Panginoon, ng simbahan, Lord, na lahat ng simbahan, O God. Salamat, O Lord, na patuloy mo sila na binibigyan ng courage, Lord, na maglingkod sa iyo. O God, salamat din po, Panginoon, sa marami pang workers na ipapadala mo. Sa marami pang workers, O God, na magkukumit, Panginoon, sa camping, Lord. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga pastors na patuloy na nagtsatsaga, Panginoon, na nagmamahal sa mga kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa mga pastors na yan, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin sa iyo mga pangangailangan ng aming simbahan, O God. Lord, yung mga rentas, yung mga allowances, Lord. Lord, you can provide. Alam namin, Panginoon, O God, sapagkat ikaw ang aming God of provider, Panginoon. Our Jehovah Jireh, Panginoon. At ganun din po, tinataas namin sa iyo, O God, ang aming camping na nalalapit ngayong August 18 to 21. Ngayon pa lang, Panginoon, O God, ay nahanda mo na ang lugar ng Marikina. Satanas, sinawasan ka namin lahat ng mga pakanamula, ng mga gagawin ay nilang pinapahintulutan sa pangalan ng bunuhan, sa pangalan ni Jesus. Sinawasan ka namin, mga bad spirit, ay sinawasan namin, rule of darkness, principalities, powers, within in high place in Jesus' name. We rebuke you sa pangalan ni Jesus. Sa lugar na yan, ngayon pa lang, sinawasan ka namin sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami, Lord, ang pag-iingat mo, O God, sa lugar na yan, O God. Papakawala kami ng unity, Panginoon, sa lahat ng dadalo sa camping, Panginoon, ngayong August 18, O God. Hayaan mo, Lord, na bigay mo sa amin ang mga revelation mo, Panginoon, ng bawat atin. Lord, i-restore mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, ibigay mo, Panginoon, yung lalo pang bigatin namin, Lord, sa paglilingkod sa iyo, O God. Lord, natitingin lamang kami sa iyo, Panginoon. Lord, focus kami sa iyong mga salita, O God. Panginoon, ingatan mo ang bawat pupunta sa camping. Lord, salamat sa mga transportation na gagamitin mo, O God, sa mga registration na gagamitin mo, Panginoon. Lord, ay provide mo. At higit sa lahat, O God, maraming salamat sa maraming kaluluwa, Panginoon, na dadalhin ko dyan, O God, upang makakilala pa sa iyo, maging malalim ang pananampalataya sa iyo, O God. Lord, salamat, O Lord, patuloy mo kami, Panginoon, O God, ibigay sa amin, O God, yung kalakasan na nagmumula sa iyo. At galitin po, Lord, dalangin namin ang mga outreaches na mabubuksan, O God, yung church planting. Lord, ikaw ang siyang
magdala sa mga kaluluwa, Lord, sa mga paa namin, Lord, na mga manggagawa o sa magbubukas, O God, ng iyong simbahan, O God. Lord, salamat, Lord, na patuloy mo pa rin na nandun yung encouragement sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat, O God, purihin ka, sambahin ka. Lord, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Wala kaming magagawa, Panginoon, O God, sa sarili naming lakas at talino. Kundi dahil lamang sa iyo, Panginoon, O God. At Lord, patuloy kami na maglilingkod sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, ay kukumit ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Lord, every close, Lord, looking unto Jesus, our author and finisher of our faith, Lord. And Lord, salamat, Panginoon, at alam namin ang lahat ng aming mga pinadalangin, O God, ay sinaguna at inaangkin namin ito. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay magpuri sa Panginoon. Praise your name. Jesus ang pangako ng isa, hindi pababayaan, di iwan kailanman, tapat ang pangako, Salamat sa katapat. di ka magbabago, wala nang mapatay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, isa, hindi pababayaan, di iwan kailanman, tapat ang pangako, di ka nagbabago, wala nang mapatay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y tanong isa, hindi pababayaan, di iwan kailanman, tapat ang pangako, di ka nagbabago, wala nang mapatay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di nag-iisa, hindi pababayaan, di iiwan kailanman, tapat ang pangako mo, ay kailangan mabago, wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako, Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan, di iiwan kailanman, tapat ang pangako mo, di nagbabago, wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa katapatan mo, Panginoon. Na kahit kailan, O Diyos, hindi po nagbago ito, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, O Diyos, hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. Dahil ang katapatan ng mga pangako mo ay nagiging buhay sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Maraming salamat dahil, O Diyos, nagkakaroon kami ng patuloy na kapayapaan, Panginoon, dahil sa iyong mga salita na nagbibigay ng lakas sa amin, O Diyos. Yes, Lord. Kaya maraming salamat po, Ama, sa kabuuan ng Rema, O God. Nandoon ang proteksyon mo, nandoon ang pagmamahal mo, nandoon ang patuloy na pagsalba mo, Panginoon, sa iyong mga anak,
ng aming Senior Pastor Boyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, O Diyos, ibigay mo yung direksyon papatuloy sa amin, O God, upang maganap, mangyari, O Diyos, ang iyong perpektong kalooban sa bawat isa sa amin, O Diyos, at sa aming simbahan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at patuloy namin inaangkin ang lahat ng mga kasagutan ng aming mga naipanalangin sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. God bless Kami po. po.